Okay, so dati ang ginagawa ng diskusyon dati or debate, pinagdedebatehan dati ay yung orientation ng C purlins na ganito. Ito yung common na ginagamit natin, tsaka ito. Ngayon dumating si pinakamagaling na foreman. So meron siyang inintroduce na bagong orientation ng C purlins na kiniklaim niya na mas matibay daw. Okay? So ito. Ito yan. So meron siyang sample na C purlins na 2x3. Ayan. So sinabi niya dito na mas mainam daw na nakahiga or nakabaliktad. Ayan. Yung magiging flange niya ay 3 inches at yung magiging web naman is 2 inches. So, mali po yan. Okay? So, ito yung naging analysis niya. Ayan. So, basahin nyo na lang. So, meron dun sa post niya, hanapin nyo na lang yung pinakamagaling daw na foreman sa buong Pilipinas. Ayan. So, bakit ko nasabing mali or mas mataas yung bending capacity nito? Okay. So, isipin na lang natin live load. Okay. So, let's take an example, live load lang o kaya tao lang yung tutungtong dito. Okay. So, pag tao lang, so sa 2x3, let's say 1.5 mm yung kapal. So, kayang-kaya naman. Kaya sa site ko nga, ginagawa namin, kung wala kaming tubular na 2x4 at merong available na 2x3 na C purlins, ang ginagawa namin itong andamyo. Ayan, dalawang 2x3. Okay? Nakataob. So, kaya naman ng kung live load lang ang i-consider natin. So, meron pang dead load o yung self-weight nito, itong parlina, at saka yung yero, bigat ng yero. Okay? So, meron pa kasing nakatungtong dyan na yero. At the same time, meron pang wind load. Ayan. Yan yung pinakamabigat na load na tatama dito. So, sa wind load, meron tayong tinatawag na windward tsaka leeward. Okay. Dito, pag tumama yung hangin dito sa side na to, ayan. Kung ganito yung direction ng hangin, ayan, papunta dito, ito ay tinatawag na windward. So, kung saan direct tatama yung hangin, yun ang tinatawag na windward. Yung pahigop naman, ayan, kung pag gano'n naman direction, pahigop siya, ang tawag naman dyan ay leeward. Okay. So, ayan naman yung load na dala ng hangin. Okay. So, kung live load lang, so okay, kaya-kaya naman. Yung 2x3, assume natin na 1.5. But kung sasamahan natin ng wind load, ang gagawin dyan, kung nakataob na ganyan, ang maging solusyon natin dyan, pwedeng magiging masinsin yung spacing ng bawat parlina, which is hindi na economical o mas magastos na siya. So, para ma-maximize natin itong capacity ng C purlins, dapat nakatayo siya. Ayan. Ayan, dapat nakatayo. Kasi sayang naman na bumili ka ng 2x3 na C purlins kung hindi mo siya ma-maximize or hindi natin masusulit yung capacity nito para magbuhat ng isang to carry a load. Okay? So, kapag ganito naman, pwede mong mako-compute naman natin yan. So, nako-compute kung gaano kasinsin or yung spacing ng bawat parlina. Okay? So, pag ganito, pwede naman, kaso, mas masinsin nga lang yung gagamitin mong parlina. O kaya mas marami kang parlina na magagamit kumpara dito. Okay, sa nakatayo. Okay, so meron tayo ditong metal fairing. Ito, ayan. So, wala taxi tayong C purlins. And masyadong malaki pag C purlins ang gagawin nating sample. So, isipin nyo na lang this is a C-section. Ayan. So, kapag ganitong orientation natin, ayan. Pag nakataob, itong area nito yung nakakontakt dun sa ating trusses. So, mas mahina ito sa bending or
mas mababa yung capacity nito kumpara dito. Ayan, okay? So, ang problem naman dito, kapag ganito ang maging orientation natin is yung pag-buckle nito. Ayan, like this. Ito magiging ah, behavior nito kapag ganito ang orientation naman nito. Ayan. Dito naman yung magiging weak point niya dito sa weak axis. Pwede siyang mag-twist or mag-buckle. Ayan. Para masolusyonan yung problem na yan, so naglalagay tayo ng sagrad dito. Lalong-lalo na kapag malayo yung distansya ng bawat trusses. So makikita nyo, mapapansin nyo dun sa mga si purlins natin, naglalagay tayo ng sagrad. So para ma-minimize yung pag-bend dito sa weak axis niya. Okay? Or pag-buckle. So, maling-mali po yung turo ng taong yun. So, huwag kang yung paniwalaan yun. So, nakakabahala yung mga ganong information na ibinabahagi ng ating mga content creator sa ating mga manonood. So, nakakabahala na magkaroon tayo ng maling impormasyon na nakukuha sa kanila. So, mali po yun. So, for awareness, huwag kayong maniwala doon na mas mataas yung capacity na nakadapa kaysa dito. Ayan. So, meron kasi kami ginagamit na computation para makapag-design ng C-purlins. Tsaka pati ultimo yung spacing ng C-purlins. So, nagagawa namin yan ng design. Okay, kasi kino-consider namin dyan dead load, live load, and also yung wind load. So, meron yung leeward tsaka windward. Okay? So, hindi na natin i-discuss yun. So, ipaubayan nyo na lang sa aming mga engineer yung ganong computation. Okay?